ADB 150. Ngayon magpapalit tayo ng kulat. I-drain natin yung kulat sa pinakailalim ng kanyang radiator. Tapos lilinisin na din natin yung magneto. Tatanggalin na natin yung magneto. Ito. Bali ang size niyang 14, 14 mm. Tapos ito meron din dyan na sa ilalim. Yung sa exhaust, dalawang 10 mm ang size. So yun guys, tanggal na natin yung exhaust. Ito pala yung gagamitin natin na coolant. Nabili ko sa Petron. For only 150 pesos. Tapos okay ba? Usin naman na natin. Tapos bago yan, tatanggalin na natin ito. Yeah. Tatanggalin din tayo dito sa ilalim. Ang video. Okay. Dahil may crash guard tayo, tinanggal na rin natin yung tornilyo. So, bunutin na muna natin itong pinunot lang natin dito yung 5 mm na allen. Tapos ayan, natanggal na rin natin dahil wala ng mga tornilyo. So, i-check natin kung may tornilyo pa yan sa ilalim. Gagamit tayo ng salamin. Ayan, kung makikita nyo may push pin. Yung push pin niya isa. So, natanggal ko na rin yung dalawa, tsaka tatlo. May tatlong push pin yan, pero dahil tanggal na, bubunutin na lang natin. So, nabunot na nga natin lahat. Push pin sa ilalim. Saka dito, push pin dalawa. Tapos, tanggalin natin tong 10 mm na to. 10 mm yung size niyan. So, tanggalin natin. Tanggalin natin yung 8 mm. Kita na natin yung coolant. Tatanggalin natin yan. Dito, 10 mm. Yung coolant na lalagyan ng coolant, tugasan natin yan. So, yun, nalinis na natin to. Papatuyin lang natin yan sa araw dyan. Bubuksan na natin tong radiator. Gagamit tayo ng 8 mm dito. Drain muna natin tong butas. Gagamit tayo ng T40 na allen. So, yan. Naluwagan na natin. Pagka naluwagan nyo na yan, luwagan nyo na rin dito ng G's. G's din yan. So, yun, naluwagan na natin ng G's. Tandaan lang, kasi rubber lang to. Plastic lang yan. O, yun. Kita nyo naman, puno-puno yung coolant. Reserve yan. Tapos dito, syempre, dagdagan naman pang alalay dyan. Kasi, naaapaw na yan. Ayun na. Ay, gagi. Oh, naglawa. Uy. Sabi, kulan. Naglawa na. Natin dito, 4 na tornilyo yan. 10 mm. Isa dyan. Dalawa. Tapos dito rin. Isa dito. Isa dito. Saka isa dito. Bale, 4 na 10 mm yan. Tapos, screw. Dalawa. Isa dito. Tapos, isa dito sa pinakadulo. Kung makikita nyo. Gawin yan sa pinakadulo. Punutin yan. So, yan. Tinanggal ko na rin yung hose dito. Nakakabit dyan. Pinul ko lang siya ng ganun. Dito yung part na to, binunot ko na lang din siya. Yung pinaka-hose dito. Pero sa ilalim, di ko na binunot. Hindi naman siya nakaka-apekto. Tatanggalin na natin tong fan. May clip yan. Kaya hindi nyo muna agad siya mabubunot. Katulad nito, isang clip na bunot ko dito. Yung isang clip naman yan nasa likod. Kaya wag nyo muna siyang papersahin. Baka masira. So, ito bubunutin na natin to. 10 mm ulit, tatlong tornilyo. So, dahil nagamitan natin ito. Okay? Yan. So, yan. Bunot na. Pag neto niya, kinakalawang na talaga. Yan yung magneto. Talagang kinakalawang. Nagamit tayo ng special tool dyan. Puller. Ito yung puller na nabili natin sa Shopee. Ang ganyan na yung itsura niya. Bunutin natin to ngayon. So, bago natin bunutin yan, kakabit na muna natin. Size pala nito guys, 17 mm ha. Tatanggalin natin, okay.
Tingnan nyo muna to, tempular. Alala lang guys, counterclockwise to Iniikot niya. Tapos kapag yan, masikip na siya, saka natin to papasok. Clockwise naman tong isa. Tapos pagka nakikita na natin yan, 17. Yan. Tulak natin siya ng 17, alalayan lang. Na natin siya, yun yung magneto natin. Kasi yung load ng ating magneto, talagang madumi na siya. Liliyahin natin yan, lilinisin na. Ito liliyahin natin, tapos kukulayan na rin natin ng item para hindi na siya kalawa. Ito liliyahin na natin yan. Gamit ito, lilinisin natin. Guys, tignan nyo, nalinis na natin yung magneto. Kung makikita nyo kanina sobrang kalawang, niliyaya lang natin yung bawat gilid at saka yan, nagkaganyan yung itsura. So okay, pinturahan na natin yan ng high temp. Nyo guys, sana pinturahan na natin siya, yung itsura niya, high temp. Tapos dito, niliyaya rin natin yung gilid niyan. Linis po na. Kasi ito bakal. Ito yung kalawang. Kailangan. Yung magnetong napinturahan natin. Kung makikita nyo, tape kasi yan, gatla. Kaya ganyan. Tinaypan ko na lang para hindi maano yung thread. Oh, yan. Kaya dumigat siya agad. Ayan. Huwag nyo kakalimutan yan. May washer pa yan dito. May washer yan dito sa ibaba. Huwag nyo kakalimutan. Washer niya. So yan. Huwag nyo kakalimutan yan dahil nakalagay yan dyan. So yan, sa part na to naikabit na natin yung 4 na tornilyo niya na 10mm. Tapos yung tornilyo na plastic bago mag-pan cover, 2 yan. So ilalagay na natin to. Ito nahugasan na rin natin. So halagay na rin natin tong hose. At kung makikita nyo, naikabit na natin tong hose. Ayan. Ayan siya. Tapos itong takip na rubber. So ikakabit na natin siya doon. Bago natin lagyan ng kulat, kailangan nakakabit muna siya. Okay? Naikabit na natin siya. Yan ang ganyang itsura niya. Yan, ipinasok ko lang parang pin dito. Yun, naikabit na nga natin yung ating coolant container na maliit. At dito na tayo sa malaki. Magsasalin na tayo ng coolant. Sa pagsalin, dahan-dahan lang, wag madali. So yun, nalagyan ko na siya ng coolant. Nandito lang siya sa upper na guhit. So dapat di siya mag-lower. Nalagyan niya na siya. So dito naman sa part na to, lagyan ko na rin siya ng coolant dyan. So tatakpan na rin natin. Ganyan lang din karami kasi aapaw naman. Ano ang problema kung matapon niya na ako. Saka sa pagpihit nito guys, dahan-dahan lang Dahan-dahan lang sa pagpihit nito guys. Bis yan kasi plastic lang yan. Pwedeng ma-lost thread. So tama na yung mahigpitan lang. Guys, naikabit na natin lahat. Okay na, naikabit na natin yung fan, yung exhaust, saka yung sa magkabilang gilid, naikabit na rin natin. So okay, testing natin. Panda rin natin. So ayan siya. Wait lang. So ayan guys. Ayun, sa makakarinig tayo ng konting pag-wisik-wisik siguro dyan sa bago yung okay, naikabit na natin lahat yung fan at saka yung okay naman, hindi nagkaroon ng problema. So okay guys, hanggang dito na yung video. Sa susunod ulit sana makapag-video pa ulit tayo ng about saan may share ko rin ng aking channel.